Get closer to your favorite VMX babes. 100 plus of the hottest girls all in one place. The side you don't usually see, only on VMX Club. Makakakuha na kayo ng mga more exclusive updates and never before seen photos and videos from your favorite VMX babes only on www.vmxclub.com. Kaya subscribe na kayong lahat. And please do share it on your socials na maraming may excite. Siyempre makita yan online. At ngayon naman hindi na natin patatagalin pa. Sabay-sabay nating panoorin ang official trailer ng Check-In. Tayuan, Sex Hub, Call Me Alma, Punit na Langit, Halo-Halo X, Katas, Salisihan, Palipat-lipat, Papalit-palit, X, Linya, Ang Kapitbahay, Maninilim, Obsesyon, Madulas, the 2025 Cinesilip Film Festival entry, Pagdaong, and more. Let's give it up for Chester Resha. Hi, good afternoon. Thank you, G. Very short and manly. Ayan ang intro ni Chester. Thank you very much. Alright, moving forward to our next artist. Up next, we've seen him in the VMX films such as Lagaslas, Lechoneras, Kamadora, Kahalili, Sila Ay Akin, Palipat-lipat, Papalit-palit, Kabit, Rita, The Series, Secret Campus, Halo-Halo X, Tampipi, Victoria Silver, Akin ang Gabi, and many, many more. Humanda na mapabilib ulit sa kanyang galing. Please welcome Victor Relosa. Victor, would you like to say a few words for our dear friends from the media? Hello po, good afternoon. Thank you po for coming. Namiss ko mag-press ko. Namiss nila mag-press con. So we'd like to thank you guys for being here with them. Up next to complete the cast, we have one of VMX's rising actresses. She has been seen in Wow Mani, Abot Langit Elevator Lady, Kalakal 69, Mama San, as well as the Cinesilip Film Festival entry sa Likmata. The TV5 series Totoy Bato and more. Please welcome Aliyah Raimundo. Aliyah, please grab a microphone and say hello. Hi guys! Oh, very short din siya. Hi lang din talaga ang sinabi ni Aliyah. Thank you, Aliyah. Telling the director of Check-In. He is also the man behind hit films tulad ng Inda, Miracle in Cell No. 7, Barong Badings, More Than Blue, at marami pang iba. Siya rin ang nag-direct ng VMX films na Lagaslas, Langit-ngit, where he won the Best Film and Jury Prize at the 2024 Wallachia International Film Festival. Tahong, Doncelia, Next Room Affair, Tubero, and more. He also directed the recent film, She Who Must Be Named. Please welcome the talented director, Direct Christopher Novamos. Let's give him a big round of applause, everybody. Good afternoon po. Thank you for coming. Yes, there you have it, the captain of the ship. And this time to our actors and of course our director, kindly stand up and please proceed here in front of the table for a quick photo op. Photo op lang tayo. Maraming photo op to, so please be here in front. Direct, please stay in the middle po. Thank you very much. Okay. Please face center, Viva Cam first in 3, 2, 1. One more, 3, 2, 1. Next, to your right, please. 3, 2, 1. Lastly, 3, 2, and 1. Dito naman tayo sa kaliwa. Mas matagal because we have a lot of friends over here. 3, 2, 1. 3, 2, and 1. Thank you very much. You may now proceed on to your seats. Okay, and now I think everyone is excited to ask you questions. So if our artist and director are ready to answer it, we will now proceed to our Q&A.
We will be limiting to 2 questions per press member. We kindly ask everyone to refrain from asking offensive and personal questions. We will only entertain questions related to the film Check-In. Also, we will be mentioning press names to be on standby mode. As always, we will have batches, so please wait for your turn. Speaking of batches, let's move forward right over here. Our first batch, we have Erwin Ogawa of Anong Gana. Okay, alright, so Erwin from Anong Ganap. So welcome back sa PressCon. Ang tagal natin hindi nagkita-kita. So, congratulations dito sa new movie. Konting kwento naman about your roles dito sa movie. Ladies first. Anong role mo dito sa movie? Receptionist po. And then, dalawa po kami doon. Yung friend ko po, wala po siya ngayon. Si Steph. Ako naman po si Kate. Kate po ako dito sa movie na to. And then, Anong background ng role mo? yung role ko po. Yan po, yung receptionist po. And, ano po yun kasi, yung mga nag-check-in po kasi doon, natitipuhan din po ako. And yung friend ko po. And ito po silang dalawa. Okay, thank you, Aliyah, Thank you po. Chester, and Victor. Konting background about your role. Sa akin, isa ako doon sa mga customers and nag-try na to go my way in dun sa dalawang receptionist. At nag-enjoy. Yun. Yan ba yung tinatawag na happy ending? Nag-happy ending ba? Oh yes. Yes. And si Victor? Ako naman po dito si Jeric. Bali, ako yung regular customer nila dun sa motel nila. Okay. And kay Direk, ano naging inspirasyon niyo po dito sa movie na to? Check-in. Hello. Parang sa dinami-dami na lang ginawa kong BMX. Yes. Siguro yung special. Kasi mahilig kasi ako manood ng mga international films. So, Yes, pa. one of the films na inano ko is from Germany. I forgot the title. Pero hango doon yung inspiration ko, yung execution na ng pelikula. So, gano'n. Yung storyline nito, para lang may klaro. So, it's about 2 receptionists. So, which is si Aliyah and si Anya Astria. So, nagtrabaho sila doon sa isang cheap hotel or apartment na nagkataon na meron silang suki na si Jerry, which is to be played by Victoria Losa. So, nagkaroon sila ng curiosity yung time or yung araw na pumunta sila sa room para ibigay yung hinihingi tuwalya or services ni Jerry. So, doon pumasok na yung mga about the sex, about the intimacy. So, yun po. And then yung twist nito, hindi pala nila alam ng dalawang kaibigan na itong si Jerry ay may asawa pala. Yun po. Okay. Gandang story pa. Thank you po. Best of luck sa movie. Thank you. That was Erwin Ogawa of Jojo Gabinete of PEP, Iza Iglesias of Manila Times, Carissa Alcantara of Tempo, Jasper Valdez of Manila Standard, Miss Aster Amoy of TikTok, and People's Journal. Our next question will be coming from Jojo Gabinete of PEP. Hello, good afternoon. Aliyah, ngayon ka na lang yata uli nagkaroon ng press con. Yes po. Oo, kasi pwedeng ipakilala mo yung sarili mo, ilang taon ka na, paano ka nagsimula. Yan po, my real name po is Leanne Casabal, aka Alia Raimundo. 19 years old po. Ang birthday ko is, malapit na.
Actually, July 26 pa naman po. Makakapag-ready pa kayo. Ayun po, nag-start po ako nung 18. Nagpo-model na po kasi ako before. And then, kinontak lang din po ako ng manager ko, si Jojo. And then... Veloso. Opo, yes po. Tapos, sikat-sikat na din po kasi ako nun sa TikTok. Kaya ano din po nila ako, nakita din po nila ako sa social media. And ayun po, napag-isip ko naman po na worth it naman po, kaya tinuloy-tuloy ko na rin po siya. Hindi ka nagdalawang isip magpa-sexy sa pelikula? Sinabi ko muna po sa parents ko, nung nag-agree po sila, hindi na po ako nagdalawang isip. Pang ilang movie mo na yung check-in? 11? Ganun na karami. Yes po. Kamusta naman? Anong mga... Pero nung dati, gusto mo nang maging artista? Yes po. Actually, nag-a-acting na po ako sa bahay, sa harap ng salamin, ganyan. Pero mahilig din po ako magpa-sexy before. Hindi pa po ako PMX artist. Nag-aaral ka ba? Ngayon po, hindi na po. Nag-stop na po ako simula nung pumasok po ako sa BMX. So ngayon, 19 years old ka. Yes po. Hanggang kailan mo planong magpa-sexy? Sexy. Hanggat binibigyan ng movie. Kamusta naman yung mga kadalasan mo? Okay naman po. Wala naman po nag-a-advantage. Wala naman pong nababastors. Okay naman po lahat ng work ko. Okay, thank you. Thank you po. Chester, pang ilang pelikula mo na to? Hindi ko na mabilang eh. Parang pang ano ko na to eh. 15. 15. Tapos minsan mo lang nabanggit na parang may disadvantage yung pagiging sexy actor. Ano yung disadvantage na kinukonsider mo? Sa akin wala naman. Siguro, for now, tagal ko na rin kasi, tsaka mas nakikita ko yung advantages ng yung trabaho na to kasi hindi lang basta ako nasanay and yung culture namin is napakaganda nung mga story na nilalabas ni Viva Max. And may mga matututunan ka diyang aral, tsaka hindi lang puro yung ganun lang. Ako gusto kong gumawa pa na ng as many movies na kaya ko pa. Looking forward to the next projects para sa akin. Yun lang. Ikaw, Victor. Yes po. Yun, kamusta naman yung assessment mo sa career mo? So far parang okay naman po. Feeling ko naman nasa right track naman po ako. Kasi lalo na recently parang nakakakuha naman po tayo ng mga project na mas aligned dun sa kung ano yung mga genre na gusto natin gawin. Nakakagawa na rin tayo sa labas. May mga offers na tayo sa labas. Napapansin tayo sa labas ng VMX. So, I think that's a good thing. Last question na lang, bakit dapat panugurin yung check-in? Tama na lang po. Nagtuturoan Sige, po sila. sige. Ito po, lesson na din po sa mga may asawa. Kasi, kung marunong ka namang makontento, stay ka na lang sa isa. Tapos, bakit ka pa mag-check-in kung may bahay ka naman, di ba? Totoo. Real talk lang. Bakit? Papahinga ka mag-isa doon? Sino kausap mo doon? TV. And then, joke lang. Ayun. Tapos, ano pa ba? Madami din pong lesson na makukuha doon. Madami po kayong matututunan. Lalo na yun nga sa may mga asawa. Lalo na doon sa mga babaeng nananahimik naman. Tapos bigla na lang dadagitin na may mga pera. Paano yun kung sabi mo sa bahay na lang, hindi na check-in? Hindi mo na pinopromote yung check-in? Kasalanan nyo na po yun. Ay, sayaw na lang kayo. Hindi po, kasi bakit po, iba't iba din naman po kasi yung term na check-in. Meron stay overnight or set up.
tawag dito? Ano yung setup? Set up po. Kunyari po kayo, na-set up po kayo sa hotel. Tapos ako po yung nandun. Yan yung kwento ng pelikula. Parang doon po siya umiikot. Ganon. Pero ang totoo po nun is check-in talaga is overnight o ganon po. Okay, thank you. Isa sabihin ka ba? Wala. Anyone from the cast who would like to add to promote check-in? Ako. Yes, sana panoorin niyo po yung Check-In kasi maganda po yung pelikula na to and this is directed by Christopher Novavos and tsaka syempre yung sa mga magaling, nakasama ko rito yung mga magaling din na artista katulad ni Aliyah and VR Relosa. Hoping na makasama ko ulit sila sa mga susunod na project and yeah, guys, sana panoorin niyo po. Streaming na po ito and napakaganda ng pagkakagawa namin dito. Na-appreciate ko po yung trabaho namin dito. Maraming salamat. Sana panoorin niyo. Thank you for the question. That was Jojo Gabinete of PEF. Moving forward, we have Isa Iglesias from... Hello, good afternoon po. Sa cast, Chester at Victor, since hindi nyo ito yung first time na mag-star sa VMX film, what makes this different? Gaano ka-intense yung daring or intimate scenes and ano yung mga naging preparations nyo sa scenes na yun? Pangalawang beses po kasi namin ito nag-work ni Direk Chris. Yung first ko po na film, first film din po niya. Tapos when we did our first film, talagang ang goal niya nun is ma-surpass yung mga ginawa na ng mga previous VMX bago yung film na yun. Tapos, same din dito, parang napupush na naman ako, VR na bang di mo nagawa. Gawin natin lahat dito. So, yung pinakaayaw ko is nagawa ko dito, which is yung may massage na scene. Kasi very sensitive yung katawan ko. Sabi ko, Direk, hindi ko kaya to, Direk. Hindi, VR, kaya mo, humiga ka dyan. So yun, napupush talaga yung napupush yung boundaries hanggang saan ka aabot para dito sa pelikula pag si Direk Chris yung director. Pero syempre, alam naman niya kung hanggang saan. When I say boundaries, I mean like yung limit mo as an artist hanggang saan yung willing ka ibigay without, of course, parang sacrificing yung yung self mo. Yun. Sorry, yung paano yung... Gaano ka daring yung scenes and ano yung mga naging preparations nyo? First of all, yung isa sa mga preparations ko dito is yung I talked to the lead ladies. Kasi dalawa yung lead babae namin dito. Yun, wala lang yung isa, si Miss Anya. And lead namin si Aliyah. I talked to them before we start. Kasi meron, first time kong ginawa yun niya. First time nga ba? Yeah, well, yung threesome. Ginawa ko yun, like, this is my first threesome sa BMX. So, sabi ko, kailangan ko kasi mag-prepare dito kasi, parang dalawa sila. Unlike nung pagka, one-on-one, nakafocus na ako sa isa. So, when doing that, may mga positions na dapat kaming para safe and hindi rin masakit sa katawan masyado. Kasi yun. So, ayun. Yun pinaka-intense yun para sa akin and ganun pala challenging yung mga ganung positions. So yeah, yun yung sagot ko dun sa question. Aliyah. Sa akin naman po, okay naman po lahat since nag-uusap-usap naman po kami before scene, lalo na sa love scene. Tsaka po kasi ako, enjoy lang po ako lagi sa scene basta busog. Hindi. Totoo po yun kasi lagi po ako may bit-bit na pagkain sa scene. Ay. Yan po, lagi naman po akong prepared at enjoy lang po ako palagi. Yun nga po ang nag-usap-usap muna din po kami before eksena para po wala pong sa amin na si ganito, nagaganyan. So, okay naman po kami. Okay din naman po ako sa mga ganun. Ay. Kay Direk naman po, gaano kadali or kahirap po yung
paggawa nitong check-in since hindi rin nyo rin first time gumawa ng BMX film? And kamusta yung cast? Kailangan nyo pa bang gabayan sila or alam naman na nila paano gawin yung mga eksena? Actually po, nagkaroon kami na script reading. So, syempre when it comes to EGL na meron tayo ngayon, so dapat during the shoot, alam mo na yung mga kailangan. So, limitado yung oras. So, hindi mo na, wala kang time para i-instruct ng maayos, makipagkwentuhan. So, may oras kami for orientation, kung ang gagawin sa eksena ng to, ganyan. Kung meron mga limitation when it comes to sex scene, talagang pinag-uusapan namin. And when it comes to yung mga daring scenes, talagang napaka-hands-on ko doon. Ako yung eventually nagde-demo. So pinag-aaralan ko din yung mga sex scenes. So ayun, I'll try to watch many sexy films na kailangan or kung anong pwedeng makita pa yung mga bago na wala pa sa mga nagawa kong pelikula through BMX. Yan po. Okay, thank you. Thank you. That was Isa Iglesias of Manila Times. Up next, we have June Larin of Abante. Hello. Yan. Hi. Thank you, Jean. Yan. Oo. Kay Victor. Yan, Victor, before, syempre, nakakatuwa kasi nagbabalik ang press con ng BMX, di ba? Pero before kayong dalawa talaga ni Victor and Chester. sorry, nawala ako medyo, malakas yung chika. Kasi before, ang tindi ng tapatan yung dalawa ni Ben Sanggalan, no? Sa pagiging Viva Max or BMX King. Kayo ba na-settle nyo ng dalawa yon? Sino ba talaga ang hari ng streaming app na to? Parang hindi naman na po siya pinag-usapan pagkatapos. Na parang nanahimik naman na ako. Hindi na ako sumagot. Parang, ano ba? Ako kasi parang, di ba kahit nung umpisa pa lang naman po ako, nung bago pa lang ako, never naman po ako nakipag-compete for the titles. So parang hanggang ngayon naman po wala po akong pakialam dun sa titles. Opo, siguro ano lang, may nagkaroon lang ng ibang issue doon about attitude towards work siguro. Yeah. Kaya ako nakapagsalita, but it's never about the title naman Yeah. po for me. So you're not affected because of the title? Ano Kahit po? kanina pa yan, kahit sa'yo o sa kanya? Yeah, Pero bakit sinasabi kasi ng mga production insider, ayaw nyo raw to work together na magsama sa isang project? So, inaakala nga because of the title ng BMX King yan. Hindi ko po alam, pero kasi kung babalikan po yung press con that time, hindi ko alam kung bakit din yun yung inassume ng mga tao, pero parang naging clear naman ako na never naman about doon yung beef ko sa kanya. Pero ayun, tama po yun na hindi na po talaga kami nag-usap after yun, and nagsabi din po ako na hindi po ako papayag na magkasama po. Parang nagkaroon po ng offer after that na may gagawin na pelikula na dalawa kaming bida, pero nag-decline po ako. So, yung rivalry nyo, yung something your gap, is because of professional, hindi naman personal. Yes. Opo. Sa ano po, attitude towards work po, towards... Sino may attitude? Sino may attitude? Siyempre, repress us. Hindi na namin matandaan. Opo. Feeling ko ano na po yun, since matagal na po, kalimutan na lang po natin, parang wala naman na din pong... So, parang it's all water under the bridge? Parang ganun. Opo, kasi... Pero ayaw niyo pa rin magsama. Ayaw mo pa rin to work with him. So, hindi pa tapos yun. Hindi na rin naman po siya gumagawa ngayon. Wala na po siyang gawa recently. So, parang sinasabi mo, hindi na po siya gumagawa ngayon, wala na po siyang gawa recently. So, ikaw ng king. Oo, kasama siya. Ikaw ng king. You're still with BMX. Hindi po ako magki-claim at hindi po ako mag-ano po ng kahit anong titles. If you feel na sa akin po siya, sige po, okay po, pero never ko po siya i-claim po para sa sarili ko. Okay, pero eto, Chester,
Oo. Ay, Jude. Napansin nila, may iba kang reaction. Parang may alam ka. Hindi, wala. May mga sinasabi ba sa'yo si Victor o baka naman si Benz may sinasabi sa'yo, ha? Sa akin kasi, sa kanilang dalawa, neutral lang ako. May ano si parang Benz, may sinasabi, Bye. may ganun sila, may beef sila dati. Pero sabi ko, "Oy, pre, kayo lang yan. Hindi ako sali dyan." So kumbaga- ayaw mo maipit sa gitna ng nag-uupukan, ano ba Oo. ba to? Or, Oo, kasi or ano saging? What? Hindi, basta sinabi ko, "Oy, pre, good luck sa career natin. Hindi ako makikisali dyan. Kasi, yun lang yan eh. Basta ako." Hindi kaya may ka na, kumbaga, may self-balloon ka na, mag-away na kayo, ako ng king. Oh. Darating din tayo dyan. So, inaasam-asam mo rin yun? Nakikipag-agawan ka rin ba? Oo. Hindi. Hindi. Hindi na lang. Why? Okay na ako eh. Maganda naman yung binibigay na project sa akin nila, boss. Okay naman yung andar ng akin. Kaya good luck. Yung karera. Karera. Isipin sa akin, ha? Oo, yung akin, yung karera ko, okay naman. Okay. Thank you. Ang bongga, yan. Anyway, siya, thank you. Oo, kasi ang dami nagpapatanong eh. Victor eh. Kasi gusto nilang balikan. Oo. Pero ikaw, sa tingin mo, ikaw na talaga yung king. Yung totoo, syempre, hindi na tayo magkunwali. Oo. Kung ano po bang basis natin? Kung number po ba ng movies or... Yeah, sa tingin mo, sa size, what? Sa size ng mga pelikula, oo, ibig sabihin yung bigger movies sa'yo, oo. Kung yun po yung basihan, siguro po, yes po. Kung paramihan po ng nagawang films and dun po sa, yun nga po, sa hits po yung sasabi nyo, siguro po, yeah. Pero wala po kasi ako pakialam kahit man po ako yun. Oo. Parang Pero at least, sinabi mo na siguro nga po, di ba? Oo. So, can you confirm that you're now the king of BMX? Boss! Kaya itatanong na lang daw po natin sa mga boss kung sino ang king. Ay, pero ito na lang, last question. No? Sige po. Oo. Kayong apat, anong pinakamalaking, pinakamagastos sa check-in na ginawa nyo? Kasi ako, nag-check-in ako kasi I live in BF Resort, Las Piñas. Pag kunyari sunod-sunod yung event, napagod ako, tapos ang aga na the next event, nag-check-in ako sa Timog. Kayo, how much, anong pinakamagastos na na-spend nyo for a check-in? Sa akin po siguro sa Soler, nung birthday ko naman po yun. Sa Soler, north or south? North po. Oo. Mga nasa 100 plus. Talaga? Bakit? Ilang araw? Okay na po. Ilang araw? Ano lang po yun, since madami po kami, overnight. So, sino mga kasamang pamilya mo? Parents ko po, yes. Nice. Dapat naghanap ka ng mga high roller, libre. Oo. So, eto, si Chester, ikaw. Sa Boracay, 3 days, 2 nights. Third, 45. Ayun. Tapos plus expenses, yun. With breakfast. Yun. Direct Christopher, ikaw. Ako, Baguio, with the family. So, 30,000. 30. Ilang days yun? 2 days. Yan. Victor, magkano sa iyo? Di po ako kasing yaman nila. Siguro pinakamalaki ko pong nagasto sa check-in, siguro mga 15K po. Valentine's po kasi, ganun. Bongga? Sino kasama mo? Wala na siya. What do you mean? Sayang. Uy, linawin mo yung wala na siya kasi... Na-check-in na ng iba? Oo nga. Na-check-in na ng iba? Na-check-in na ng iba. Makakalain si Bench yan kasi wala na Ay! siya sa BMX, hindi na siya gumagawa. Linawin mo, babae yan. Opo, wala na siya, na-check-in na ng iba. Bongga, yan. Oy, thank you and Thank you po. papanoorin ko tong check-in kasi finally tinanggal ng pamilya ko yung parental control sa laptop ko. So pwede na ako manood ng BMX. Thank you! Thank you. That was June Lalin of Abante. Up next, we have Miss Ana Cerezo of ABS-CBN. Hello. Dito sa check-in, di ba kaka-release mo lang nung wala ka sa tabi? Yes po, yung song ko. Oo, yung song mo.
mo. So, I heard, ang ganda ng boses mo. Thank you po. Kwento mo naman, sample naman dyan. Anak, may bayad po. Tinuruan po Sample kasi naman ako. dyan. Sa linyahan na nang wala ka sa Ano po ba? Wait lang po. Patugtog po natin. Ay, yes naman. Ala. First mo yun, diba? I-play nyo na din po ito nasa Spotify, Ay, YouTube stream na natin din. yan, promise. Yes po, may MV shoot na din po ito sa YouTube. Hindi nakaka-LSS yan. Sisingilin ka ng Viva, may free promotion ka dito. Maganda wala ka sa Ay, sa kanila din to. Sa kanila din. Yes, ang kita man yung game na game. Ay, para po sa inyo. Ay, oo nga. Eto yan. Tila malabo magwagis sa pag-ibig na mali kapag wala ka sa tabi. Ang lahat ay di madali. Bakit ang hirap masawi? Tila malabo magwagis sa pag-ibig na mali. Huwag na kayong magmahal. Winner, thank you, Diyan Mia. na. Thank you po, napakanta pa. May utang po kayo sa akin. Ano, po. gano'n ka hands-on dun sa wala ka sa tabi? Sorry po? Gano'n ka hands-on dun sa debut single mo to, diba? Yes po. How hands-on were you lang in making that song? For me po, since first song ko po to, actually hindi po talaga ako marunong kumanta. And then napasama po ako sa grupo na puro rapper. And then, doon po ako na-influensyahan na try ko nga mag-rap, try ko nga kumanta since mahilig din po akong mag-sound trip ng mga rap. Like nila Flo G, yan, mga sikat dito sa Pinas na rapper. So, yun. Ngayon po may ginagawa po ulit akong song. Solo ko naman po yun, with rap na po siya. Ay, bongga naman. Yes. Thank you sa pasample, Aliyah. Thank Game na you game po. ka. Lala akong pangbayan, so. Thank you. Thank you po. Thank you, daw. We have Carissa Alcantara of Tempo. Hi, good afternoon. So, first, question ko for Rekas. You've been doing this kinds of film for a very long time, for quite some time. So, parang ano na lang yung parang ways mo to keep the intimate scenes safe? Like, parang how do you communicate with your scene partner? How to keep it safe? Safe. Yes. Okay. So, parang, Yung pinaka-details po ba ng how to keep it safe? Ganun? yes, so parang to feel more comfortable, parang walang kailangan. First of all, kasi halimbawa si Aliyah, tinanong ko muna, ano yung part na hindi ko dapat tamaan? Ibig sabihin yung parang hindi matatamaan ng kamay ko na safe lang. Pero syempre, nandun pa rin yung kasi pag ako gumagawa ko ng VMX, ang number one na rule sa akin is sinusunod ko yung sasabihin ng director. Kasi yung vision ng director kailangan lumabas sa screen. Pero syempre, nandun pa rin yung kailangan ko rin na i-balance yung yung safety ng kasama ko, hindi ng din. So, ano po ba yung tinatanong ko sa kanya? Ano ba yung part na hindi ko dapat tamaan? And ano yung part na komportable ka? Para maganda yung, kahit pa paano naman, maganda pa rin yung kalalabasan ng eksena. Yun, ganun po. Anyone would like to add? Ayun, tama si Chester. Communication po talaga mahalaga. Add ko lang, mahalaga din yung preparation talaga before the shoot, yung mga script reading, chemistry test, look test. Kasi dun nako-communicate din kung ano yung mga needs, tsaka mas nakikilala mo kung ano yung partner mo. Kasi more than dun sa ano yung bawal hawakan, ano yung bawal madikitan, ganyan.
Siyempre, pag film kasi, merong mga camera angle din na kailangan bantayan. So, yung mga artista, hindi naman kami perfecto. So, meron yan. For example, itong artista na to, kailangan may balat siya dito, kailangan mo itago. So, parte kasi yun ng safety niya, na safety ng image na itatago mo yun. So, kailangan alam mo, yung camera nandito, okay, tatakpan ko to ngayon ng katawan ko. Mga ganun po. And hindi kasi yun mako-communicate kung masasanay tayo na, okay, day one, dito na lang magkikita-kita yung mga artista. So, apparently may mga gumagawa po kasi nun. So, yun. Mahalaga po talaga na may preparation at nagkakaroon ng connection yung mga artista before the actual shoot. Thank you po. My second question is for Aliyah. Na-mention mo kasi na parang since 18, you started now with so parang, have your parents watch and or Yan. Kanina ko pa hinihintay yan. Kasi madami nagtatanong dyan, yung parents mo ba galit sa'yo? Ganyan. Yes, yung father ko, kasi tatay siya, lalaki siya. Siyempre kung, di ba, yung mga tatay dyan, babae yung anak, ayaw nila nagkaganto. Pero sa papa ko po kasi okay naman, pero hindi niya ako kinakausap. And then sa mother ko, madami po kasing mas okay sa side ng mother ko kasi doon po ako lumaki. Yung tatay ko po kasi is nakilala ko siya nung grade 3 ako. Late ko na po siya nakilala. And then yung tumayo po sa akin tatay, okay po siya, support po siya sa akin. Kasi simula po nung 17 ako, nag-start ako ng 18. Sabi ng parents ko, pag nag-18 ka na, bahala ka na, gawin mo na yung gusto mong gawin. So, ayun, ginawa ko po yung gusto ko. Okay naman po sila. anyways, thank you and congrats. Thank you po. Thank you. That was Carissa Alcantara of Tempo. Up next, we have Jasper Valdez of Manila Standard. My question is for the cast and kay Direk. Ano yung gusto niyong makita ng audience beyond the sexy image of the film? Siguro yung gusto namin iparating ng for the film, yung images, is yung matutuhang siguro lugar sa kinatatayuan mo, alam mo yung magiging boundaries mo. Siguro I think yun yung yung perfect na pinupunto ng pelikula namin. Sorry, ano po ulit yung question? Ano yung gusto niyong makita ng audience beyond the sexy image of the film? Sa amin po kasi as a VMX artist, hindi lang naman po pagsisexy yung ginagawa namin. Nagpapakita din po kami kung ano yung kaya namin. Alam kong hindi nyo kayang gawin yung kaya namin gawin. And isa pa, hindi lang po to basta hubad. May malalim na storya din po yung ginagawa namin. Meron naman in real life, gaya ng movie kong Kalakal. Kahit naman po itong check-in na movie, meron talagang gumagawa sa totoong buhay. Ayun po, yun po yung answer ko. Thank you. Anyone who would like to add? Sa akin po, ako na, hindi kasi ako into the moral lessons talaga kasi naniniwala ko yung art di naman kailangan lagi ng moral lesson. Siguro more on the creative side, kung paano in-extract yung creative juices ng production, paano pinutap yung mga scenes, paano kinunan yung mga eksena, kung paano inilawan, kung paano nag-prepare yung mga actors, kung ano yung nararamdaman nyo sa bawat eksena na ginagawa na hindi love scene. Yun po. And add-on lang din po ako, bilang filmmaker siguro, nagkakaroon kami ng karayaan kung paano namin express yung isang bagay na hindi namin nagagawa kasi pag nasa mainstream. So, ang daming creative na producers, creative staffs na nandyan para tumutok. So, dito sa PMS kasi, binibigyan kami ng kalayaan na magbigay ng frameworks.
sa pelikula. Yun, which is yun yung nagustuhan ko rin. Yung gusto kong makakita ng mga nanonood dito beyond about sa project na to is yun katulad din kay VR, yung sinabi niya yung creative side. Kasi syempre, this is actually a VMX made, which is a Filipino made na storyline and by gawa ni Direk Navapos. And I want the viewers, the subscribers to appreciate the message of this film. And kagaya din sabi ni Aliyah, kami mga VMX artists, hindi lang naman puro pag-uubad yung kaya namin gawin. Kaya namin i-provide yung magandang storyline and yung magandang characters para dun sa isang project na nagawa namin. So, ayun. Thank you. Thank you for your questions. That was Jasper Valdez of Manila Standard for our live Moy of TikTok and People's Journal. Ayoko yung pinali eh. Dahil parang latak na ako eh. But anyway, direct muna. Is this your first time to direct them? Si Aliyah, yes. Aliyah and Chester. Itong si Victor, second time ko lang nakatrabaho. So, Okay. from my first film na Ligastas. Anong na-discover niyo sa dalawa? For Aliyah, Yes. for Aliyah, well, kasi napanood ko yung kalakal, and then napakagaling. So, akala ko kasi noon, mahirap ang katrabaho. Pero nagkaroon ako ng chance na, okay, si Aliyah pala yung cast natin, ganito, for the check-in. So, talagang very collaborative siya yung tao. So, direct, pwede bang ganito, ganyan. So, may mga eksena na hindi kami komportable. So, kinakausap niya ako with the actors. So, yun yung nagustuhan ko din. When it comes to the set, kapag nahihirapan yung isang artista, ginaguide niya. Lalo na si Anya, yung ka-eksena niyang si Anya Austria. So, first time niyang gumawa ng BMX. Sabi ko na hindi ko afford na magtagal tayo sa isang eksena para lang dito. So sabi ko sa kanya na, ginagay ni Aliyah na si Anya na, kaya mo yan, kasi ako nagsisimula, ganyan din. So kung ano yung sinasabi ng director, i-observe lang natin. Kung may nakikita ka na hindi naman kaya nais, pwede mo sabihin sa akin or sa production para lalong mapadali yung proseso ng isang eksena kung paano siya i-execute. So, yun po. Si Chester naman, well, napaka-bilis pumikap ng mga instructions. So, pag sinabi ko ito gagawin, so, nagagawa naman po. Ayun. Sa tatlo, Aliyah, Chester, and of course Victor, anong end goal nyo sa paggawa ng sexy movies? Sa akin, well, siguro eventually if made it through the industry sa medyo matagal na rin, siguro mag-mainstream din. But in the future, siguro matagal pa naman yun. And for now, yun lang muna. And kasi na-appreciate ko yung lahat ng projects na binibigay sa akin nila boss. 100% binibigyan ko ng importansya, and at the same time, ayoko bigyan sila boss ng project na bare minimum lang. So, for now, kung ano yung binibigyan nila sa akin na project, bibigay ko yung the best for that one para maganda yung feedback. And at the same time, na-appreciate ko talaga itong project na nakukuha ko ngayon, this year. Sana magtuloy-tuloy. Yun lang muna sa ngayon. Pero in the future, I see myself na, well, mag-aano din ako, may mainstream din siguro. And looking forward to that. Pero matagal pa naman siguro yan. Yun lang. Aliyah? Sa akin naman po, gaya din po ng sabi ko kanina, hindi ko po to tatapusin hanggat kaya ko. At hanggat may binibigay silang movie sa akin. Kahit
magkaroon man ako ng sariling pamilya, matagal pa yun, pero ayun, magse-sexy pa rin ako. Pag pwede pa. Ayun po. Tatanggap pa rin, sayang pera eh. Mukha tayong pera dito. Ayun po. Ayun lang naman po masasabi ko, hanggat kaya ko at hanggat maganda yung katawan ko. Ayun. Thank you. Sa akin po, hindi ko sinasabi na titigil ako sa paggawa ng sexy, pero ayoko ding i-continue sarili ko na sexy lang yung ginagawa. Bale, hindi po kasi ako yung actor na naghihintay lang ng project, yung hinihintay lang no, kung ano ibigay ng Viva sa akin, okay na yan. Talagang halos everyday po nag-audition pa din ako ngayon sa labas. Kahit yung mga student films, pinapatos ko po yan para lang ma-expand yung experiences ko. Tapos, ayun, nakikialam po talaga ako. Nakikipag-usap po ako sa RM ko na kailangan ko pong i-try itong role na to. Kasi minsan meron po sila na parang, VR, sorry, itanggihan mo tong role na to kasi kailangan hunk yung pinoportray namin ng image mo. So yun, kunyari po ganun, may kapag-meeting ako na hindi po pwedeng hunk ako lagi kasi paano kapag ganito ganyan. So yun, kaya yung ibang role na hindi aligned dun sa kung ano yung originally nila pinlan for me, nakukuha ko po kasi ayoko nga ma-contain sa ganong image lang. Thank you, Victor. Lastly, sa inyong tatlo rin, kasi sa mga ibang nagpapasexy or sexy stars, madalas nilang sabihin sa amin na kaya sila nagpapasexy, parang ginagawa lang nilang itong stepping stone. In your case, ano ang rason kung bakit kayo nagpasexy? Sa akin po, gusto ko rin po kasi. Gusto ko po talaga magpa-sexy. Since gaya po ng sabi ko kanina, bata pa lang po ako, nagpapasexy na po ako, mahilig na po ako mag-shoot ng mga sexy. And, ayun, isa na rin po siguro yung sa stepping stone since nasa music career na din po ako and nagbi-business na rin po ako so magagamit ko din po yun para makahatak ng mga tao. Ayun lang po. Sa akin, hindi ko naman po kasi nakita na stepping stone yung yung Viva Max eh. Kasi before naman talaga Slash, may nagawa na rin naman po ako film. Nagtateatro naman na po ako, bata pa lang po ako. Ginawa ko yung Viva Max kasi gusto ko siyang gawin. Kasi nakita ko yung, mas may freedom gumawa yung mga creative sa Viva Max. Parang yung 1 year mo dito na experience, parang katumbas 20 years sa labas. Kasi, like for example, kung gagawin nilang parang love team yung yung image mo. For the next 50 years, parang halos ganun lang lahat ginagawa mo. Pero pag nag-VMX ka, parang iba-ibang genre agad. Di ba pag nasa mainstream ka, parang okay, for 10 years, action star ka. Kaya mo bang mag-romcom? Tapos ang tagal mo bago ka mag-transition to romcom. Dito, one film mo action, next film mo romcom, next film mo horror. Hindi mo na alam kung anong genre mo eh. Opo, marami opportunity. Tapos, yung mga director na nakakatrabaho mo, sobrang diverse din ng mga expertise nila. Parang, ayun nga, ang dami ko agad naka-work dito na magagaling ng director na parang sa labas, kailangan mo muna maging sobrang sikat para magkaroon ng opportunity na maka-work sila. Even yung mga DOP, mga scriptwriter, mga producer na sobrang hirap i-reach sa labas. Dito sa VMX, parang lahat within reach sila. Lahat pwede mong maka-work. Parang sobrang possible dito yung mga gusto mo. Chester. Stepping stone, nung nakapasok kasi ako sa Viva Max, may kakalala yung sa chat and then dinala ko kay Mami Jojo. Na-enjoy ko yung process ni Viva Max nung nag-start ako. Although sa sexy and adult content, pero na-appreciate ko naman yung every journey ko dito sa Viva Max. Nag-start ako ng 2023. So, well, magti 3 years na ako ngayon sa Viva Max this May 9. And kung ano yung ibibigay sa akin ni Viva Max na lahat ng opportunity na ipagkakaloob niya sa akin, I will take it, kagaya ng answer ko kanina. I will take it and hindi ko to pababayaan and I'm not gonna let it to waste. And at the same time, sa industriyang to, na-appreciate ko yung lahat ng journey na mayroon ako. Yun lang. Thank you. Pahabol lang kay Aliyah. Aliyah, pwedeng tayo ka.
Anong waistline mo? 23 po. Wow. Paano mo na-maintain mo yung ganyang katawan? Ay, hindi ko po alam. Hindi ko din po alam kasi matakaw naman po ako pero hindi po. Ganun po ata talaga sa lahi namin, tataba lang po pag nagkaanak na. Kasi ganun po yung pamilya ko. Okay. Thank you so much and good luck sa Thank movie. you po. Thank you. Thank you so much for your questions. That was Miss Esther Amoyo of TikTok and People's Journal. And that concludes your Q&A. Thank you for being so game answering all the questions. And thank you to our dear friends from the press. And this time, I ask again our actors and director to please stand up for our last photo op. Before you invite all of them, of course, to watch check-in, photo muna tayo. Para naman maiba. Okay. Okay, last photo op. 3, 2, 1. Lastly, one more. 3, 2, 1. Okay, a representative na lang to invite everyone to watch check-in. Hi guys! Ayan. Andito na rin naman kayo. Pag uwi nyo, panoorin nyo yung check-in. Baka matuto kayong wag mag-uwi ng babae sa hotel or motel. Ayan, narinis na po yung check-in nung May 1. Napanood ko na rin siya. Panoorin nyo na lang. Ayun, madami rin kayong matutunan dito. At ano pa ba, Derek? Ikaw na. Sama mo. Siyempre, yung streaming na po sa VMX. So, sana mag-enjoy kayo. At mag-subscribe, siyempre. Especially, ang dami na kumakalat na pirata lang sa Telegram. So, supportahan po natin yung sariling atin. Mag-subscribe po tayo. Yun lang. Okay guys, sana panoorin nyo yung check-in now streaming on VMX app and subscribe. Maraming salamat po. Yun guys. Panoorin niyo po yung check-in. Tignan niyo kung sino check-in ni Ali. Yun ang papanoorin mo. Thank you po. There you have it. Congratulations to Team Check-In. Keep on streaming it only on Viva Max. Congratulations, Aliyah, Victor, Chester, and of course, Direct Christopher Novavos. Thank you so much. And now we may go backstage. Thank you very much sa ating actors and director. We'll have a very quick break and we'll be back for our second press conference later on for the film Pasacalye. See you later.